Jesus, ipaglalaban kita. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 10, verses 22 to 25, and I read it for you. You will be hated by all because of my name, but the one who endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to the next. For truly I tell you, you will not have gone through all the towns of Israel before the Son of Man comes. A disciple is not above the teacher, nor a slave above the master. It is enough for the disciple to be like the teacher, and the slave like the master. If they have called the master of the house Beelzebul, how much more will they malign those of his household? Marami po tayong ipinaglalaban sa buhay. Ipinaglalaban natin ang ating pamilya, ang ating pangarap, ang ating dignidad, at ang mga bagay na mahalaga sa atin. Kapag mahal natin ang isang bagay o tao, handa tayong magsakripisyo, magtiis at lumaban. Kahit mahirap po, kahit may kapalit na sakit o pagod. Sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, "Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas." Hindi niya itinago ang katotohanan. Ang pagsunod sa Kanya ay hindi laging madali. May pagtutol, may pangungutya, may pagsubok, at minsan ang mismong paninindigan natin sa pananampalataya ang nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan sa iba. Ngunit bakit tayo patuloy na lumalaban? Dahil si Jesus ang dahilan ng ating pananampalataya at pagmamahal. Ang ipinaglalaban natin ay hindi lang prinsipyo, ito ay isang relasyon. Isang relasyon sa Diyos na nagmamahal sa atin ng todo-todo at lubos. Ang paglaban para kay Jesus ay hindi nangangahulugang pakikipag-away o pagiging marahas. Ito ay paninindigan sa kabutihan kahit mahirap. At ito rin ay pagpili sa tama kahit may kapalit. Ito po ay pagmamahal kahit nasasaktan, katapatan kahit walang nakakakita. Sa araw-araw, maliit man po o malaki ang laban, sa tukso, sa takot at kahinaan, inaanyayahan tayong manatiling tapat dahil ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dali ng buhay, kundi sa lalim ng ating pagtitiis at pagmamahal. Kung tutuusin nga, si Jesus mismo ang unang lumaban para sa atin. Sa kanyang krus, ipinakita niya na ang tunay na pag-ibig ay handang mag-alay ng sarili. Kaya po sa bawat laban natin para sa kanya, hindi tayo nag-iisa dahil ang katotohanan ay kasama natin siya. Ano ang ipinaglalaban ko? At handa ba akong ipaglaban ang aking pananampalataya at pagmamahal kay Jesus hanggang sa wakas? Ang pananampalatayang ipinaglalaban ay pananampalatayang buhay. At ang pag-ibig na pinaninindigan ay pag-ibig na nagliligtas. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang ipaglaban ang aming pananampalataya at ang aming pagmamahal sa iyo. Sa gitna ng pagsubok, panatilihin mo kaming matatag at tapat. Turuan mo kaming magmahal tulad mo kahit mahirap. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.